political. But was there really a glitch Yes. sa BPI? Yes, as per Attorney Mans. 2 million lang talaga yung ano niya, amount received. So, is there a certification from BPI? Nandun yun actually sa AMLAC report ko eh. It is in the AMLAC report. Sa may latter parts. But Okay. it wasn't read. Yun nga po. Kaya nga sinasabi namin half-truth. Okay, now we know. Now we know. Parang Now we na-fixate know. sila dun sa 6.7. Now, I see why they feel so aggrieved. Lumabas din ang katotohanan mga kadonatics sa AMLAC report ng account ni Inday Sara Duterte at Mans Carpio. Nako, eto na nga yung sinasabi natin mga kadonatics na balang araw lalabas din ang katotohanan. At eto na yung araw mga kadonatics. Can you imagine? While reading the AMLAC transaction of Inday Sara Duterte at Mans Carpio doon sa Committee on Justice, may part pala doon mga kadonatics na hindi binasa ng AMLAC. At alam nyo ba, ang mga congressman na yun mga kadonatics sa hearing ni Inday Sara Duterte noong nakarang araw, may copy din mga kadonatics sa AMLAC report, and all of them chose not to read that part. Anong part ba sa AMLAC transaction na hindi binasa? Well, basahin lang muna natin ito mga kadonatics, ha? Ang katotohanan sa AMLAC report na tinatago ng Kamara. Booking BPI system, bug lang pala. Bug mga kadonatics, something like a glitch. Ha? Nako. Kahit na ang abogado ni Mans Carpio, okay, sinasabi ito ang sinabi niya mga kadonatics, bago lang. Ayan. Tapos may video na ating panunuorin, alright? Okay. You can quote me on this, okay? Very positive mga kadonatics and confident itong si Attorney Peter Paul Danao. Attorney Carpio said that the 6 billion is fake and a lie. Billion nga dito, 6 billion nga eh. Wala siya ganong pera. Okay? You can quote Attorney Carpio on that. It is fake and a blatant lie. Marites lang chismis. Grabe. Mga kadonatics, impeachment is a thing. But, siraan yung pagkatao ni Inday Sara Duterte para lang maalis bilang presidential candidate mga kadonatics sa 2028 is another thing. Siraan yung pagkatao mo, yung reputasyon mo mga kadonatics sa publiko. Grabe. Sobra. Nakakapanginig mga kadonatics ang kalukuhan nila. Panoorin natin yung video mga kadonatics. Dito mo talaga malalaman na glitch lang pala ang pera. Ayan. Pakinggan ng mabuti mga kadonatics kasi napakaganda ng pinag-usapan nila dito. Sobrang ganda. Na-overwhelmed kasi tayo sa mga kalukuhan ni Claire Castro, ng Franco mga kadonatics, ng NBI, at nakalimutan na natin tong paninira nila kay Inday Sara Duterte. Lahat naman talaga mga connected mga kadonatics, but there are parts that being hidden and being left out mga kadonatics. At eto, panuorin natin. There's a 2 billion entry that was mentioned during the testimony of the AMLC Executive Director. But apparently it was a glitch. Could you explain what happened here? So, dapat 2 million lang yung 2 million yung actual na receive ni Attorney Mans from his client. Okay. Pero yung bank deposited 2 billion. Gusto ko yun, ha? Wow! Na Kahit sino man mga kadonatics, ha? 2 billion ang 2 million lang supposed to be ang pera mga kadonatics, pero ang inilagay ng bank mga kadonatics ay 2 billion. Sino ang hindi gusto? Pero ito nga lang mga kadonatics, hindi binasa, nag-glitch pala sa House on Crocs. yung nalagay po ng Sa bank akin. 2 billion sa records. Of course, they corrected it. Linabas, naging another 2 billion. So, 4 billion yun. No, nga. From one single. In out, Yes. 4 billion. From a So, ang nangyari pala mga kadonatics, 2 million lang, tapos ang nilagay ng bangko, 2 billion. So, may transaction na agad na 2 billion mga kadonatics. Ngayon, nilabas yung transaction na yon, yung pera na yon, tapos, that is an outflow and inflow, 4 billion na agad. O, ang laki ng perang nabawas mga kadonatics. 6 billion ang report nila na may
6 billion daw si Inday Sara Duterte at si Mons Carpio. Ngayon, 4 billion na ang nabawas. 4 billion na. And may natira pang 2 billion mga kadunatics ng sabi nila. Ang sabi nga ng attorney na chismis lang ang 6 billion. So, ano kayang mangyari sa 2 billion? But we are talking here mga kadunatics, the amount of years na cover sa 2 billion. 20 years mga kadunatics. 20 years. Being a public servant, ganito mga kadunatics ka prominent yung mga taong to, like Inday Sara Duterte at si Mons Carpio. That is very small amount mga kadunatics. Transaction in and out. Oh, let's go. Single transaction. 4 billion out of yung 6.7 to. Yes. Oh. Oh. So you're now talking of kung less 4 billion to 2.7 billion na lang yun. By the way, Over 20 years. over 20, I asked Wow. si Congressman Irisi dito. Ano yung naku-cover na amount na in and out doon sa SALN ni VP Sara or including Attorney Mans regarding that, at that point, at that time was 6.7 billion. Ano mo sabi ni Congressman Irisi? 68 million. More or less. 68 million lang. Okay. Yung nandun sa, sabi na talaga, sabi ni Kwan Congressman Ungab And I saw Congressman Si Ungab Kong Ungab na broke it 68 down. million lang. Yung actually, dapat pagtalunan na amount dito when she was VP or even with Attorney Mans. Pero ang Oh, di ba mga kadunatics, ang dapat lang talagang i-cover nila sa impeachment case mga kadunatics ay nung panahon na naging Vice President si Inday Sara Duterte. 2022 hanggang 2026 mga kadunatics, 68 million lang ang pera na pumasok sa bank account ni Inday Sara Duterte. Supposed to be, doon sila mag-stick. Pero, ang nangyari, dahil gusto nilang siraan talaga si Inday Sara Duterte para lang hindi makatakbo mga kadunatics, kinaver nila hanggang 20 years ago. Grabe! Sobrang kahaman ang mga taong ito mga kadunatics. Kasi pag si Inday Sara dyan, linis yan sila lahat. Takot na takot yan sila mga kadunatics. Ngayon, glitch lang pala. Glitch lang pala ang transaksyon na yon. amount kasi is 6.7 billion. Now, less 4 billion, 2.7 na lang. Lumiliit. Technically speaking. Yes. So, sorry I need to ask. If there was a glitch, probably there was or wala. But is this an overreach on the part of the Judiciary Committee? Na ipresenta ito without clear explanation. Yes. Kasi maintindihan ko na they want VP Sara impeached But there are also ongoing talks na they also want to malign her reputation because she is a presidential candidate. So dito pa lang sa House, but you did not answer that, although political. But there was there really a glitch Yes. sa BPI? Yes, as per Attorney Mans. 2 million lang talaga yung amount received. So is there a certification from BPI? Nandun yun actually sa AMLAC report po It is in the AMLAC Sa report. may latter parts. But Okay. it wasn't read. Yun nga po. Kaya nga sinasabi namin half-truth. Okay, now we know. Now we know. Parang Now we know. na-fixate sila dun sa 6.7. Now, I see why they feel so aggrieved. And if I may add, Attorney Trixie, si Attorney Mans was never invited, never sent any notice for Wala that hearing. siyang sabina? Yes, tapos biglang dinisclose yung personal information niya in the hearing, April 22. Ito tatagalugin ko lang because I keep on saying it here. Tagalogin mo It is the job of Congress to impeach, to penalize Yes. an impeachable officer. Pero to include maligning her reputation because she is a presidential candidate. Or in this case, her husband. Sa tingin ko kasi foul yun. But anyway, sa Tagalog doon. Well, anyway, mga kadunatics, di ba? Impeachment is another story. Pero maligning the reputation of Carpio and Duterte, mga kadunatics, dahil sa ambisyon nila na pagnanakaw, that is another story. And they should not be forgiven for that, mga kadunatics. Grabe. Sobrang lala talaga. Sobrang lala. Kung maisip mo yung mga mukhang mga alien mga kadunatics na sila Dilima, Luistro, Percy Sidanya, Jokno, Kokey Ridon,
At iba pa, ay grabe mga kadonatics, parang, trilyanes. Tapos eto lang pala, glitch lang pala yung inipresenta nila doon sa AMLAC. Ang daming naniniwala, mga loyalista, Piglawan, Dilawan, ay grabe, kinundi na agad si Inday Sara Duterte at Mans Carpio. Kaya nga mga kadonatics, napakalakas ng kasong ito na i-file ni Mans Carpio para makulong itong si Sidanya, si Dilima, si Luistro, at BPI at AMLAC mga kadonatics, AMLAC. Magbayad sila, di ba? Nako, grabe, sobra. Masasabi nyo mga kadonatics, grabe. Doble kayod na talaga sila, sobra. Para siraan ang mga Duterte. Ngayon, nalaman natin ang katotohanan na glitch lang pala, hindi lang binasa kasi ayaw nilang malaman ang katotohanan. Ngayon mga kadonatics, pag ito ay dadalhin sa Supreme Court mga kadonatics, talaga another failure na naman to mga kadonatics sa impeachment nila. Pag ang mangyayari kasi niyan mga kadonatics, pag andyan na yung articles of impeachment, tapos okay, nakuha na nila yung 106 na vote sa Crocodile Farm, mga kadonatics, pinasa na sa Senado. Tapos eto, dito na mag-alaman, ang kampo ni Inday Sara Duterte, just like the last impeachment case, magfa-file ng petition mga kadonatics on the way they handle the impeachment case. At last time, obviously, unanimous decision na ang impeachment of article was nothing but a vain mga kadonatics. So, ito yung mangyayari ngayon. Kasi, tinago nila yung katotohanan para lang sirain si Inday Sara Duterte. Well, anyway mga kadonatics, comment down below at babasahin natin yan. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Like and subscribe. Bye-bye.